Alam niyo na ba kung anong update sa driver na nag-comment ng malaswa tungkol kay Cyril Manabat? Kung hindi pa, tara, kwento ko sa inyo. Ang pangalan niya ay Boss Toyo. Hindi yan Boss Toyo na yan. Manyakis din yan pero kunyari lang. Dito tayo sa legit. Ito, si Boss Toyo Mansi. Tawagin nating Nyakol. Kasi nag-reply siya ng sa nag-comment sa post niya. Actually, hindi na ako nag-aksaya ng oras para hanapin pa ang impormasyon tungkol sa kanya. Dahil alam ko namang wala rin naman kayong pakialam sa taong to. Kasi isa siyang kupal. So dito na tayo sa naging pahayag ng Grab. Humingi sila ng paumanhin kay Cyril Manabat. At inaming hindi katanggap-tanggap ang nangyari. Nakipag-ugnayan na rin sila mismo kay Cyril at tiniyak na narinig ang kanyang reklamo. Pakatapos ng kanilang paunang investigasyon, pansamantalang sinuspinde si Nyakol habang nagpapatuloy ang investigasyon sa kaso. At posibleng hindi na siya makabalik dahil ayon sa patakaran ng Grab, ang ganitong asal ay itinuturing na grave violation at isang bannable offense. What? Ikinatuwa naman to ng mga netizen. Pero may mga nagbigay din ng ibang komento like, "Keep this issue alive. There's nothing sincere in what that jerk is saying. Kapag yan din natanggal, it only means tolerated ganyang harassment sa inyo. Ew!" Tumaba na pala ulit si Pastoyo. Ayon naman sa Grab, handa silang makipagtulungan sa mga otoridad kung kakailanganin sa investigasyon. Dagdag pa ng Grab, meron silang training sa mga driver tungkol sa respeto at anti-harassment. Pero dahil sa insidenteng to, magsasagawa sila ng bagong policy about sa tamang pag-uugali ng drivers kahit tapos na ang biyahe. April 11, 2026, naglabas ng pahayag ang ahensya ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Ayon sa chairman nito, pananagutin si Nyakol dahil sa umano'y pambabasto sa isang pasahero. Malinaw umano na ang insidente ay maaaring maituring na sexual harassment. Kaya naglabas sila ng show cause order laban sa kanya. Inatasan si Nyakol na magsumite ng written explanation kung bakit hindi siya dapat patawan ng parusa. Sa katunayan, may nauna nang ipinatupad na parusa. Suspendido na ang operasyon ng unit ni Nyakol. Kapag nahuling ginagamit pa ito bilang pampasaherong sasakyan, agad siyang huhulihin at may i-impound ng kanyang unit. Ibig sabihin, hindi niya ito maaaring gamitin sa pamamasada habang hindi pa natatapos ang kaso. Inatasan din siya ng ahensya na sumailalim sa mandatory drug test. Ipinag-utos din ang pagkumpiska ng kanyang lisensya at iba pang dokumentong may kaugnayan sa kanyang operasyon bilang isang DNVS driver. Ayon sa ilang ulat, deactivated na ang Facebook account ni Nyakol. Gayunpaman, may kumakalat na umano'y public apology niya online. Dahil dito, sinubukan kong hanapin ang kanyang pangalan sa Facebook at may lumabas na isang account. Doon ko nabasa ang naturang public apology. Pakatapos may papromote pa sa dulo. Hindi legit yung link na yan, guys. Huwag nyo nang subukang pindutin at baka mahack pa kayo. Hindi kumpirmado kung legit ba tong account. Posibleng hindi. May mga larawan kasi na mukhang gawa sa AI. Moving on, ayon kay Cyril Manabat, hindi niya palalampasin ang ginawa ni Nyakol. Aniya, nagpakita na siya ng kabutihang loob like nagpa-picture at pinaniniwalaang nagbigay pa siya ng tip. Ngunit, pambabastos pa ang kanyang natanggap mula kay Nyakol. Dagdag pa niya na sana makita ito ng pamilya, nanay, kapatid na babae, at anak na babae ni Nyakol para malaman nila na si Nyakol ay isang manyakol. Shoutout kay Cyril. Pa-shoutout. Kung umabot ka dito sa dulo, maraming salamat. At kung may gusto kang i-cover ko na crime story, huwag kang mahiya. I-comment mo na yan. Makikisuyo po. Papindot naman ng like at subscribe button. Malaking bagay yan para sipagin pa akong gumawa ng ganitong klaseng video. Salamat! See you sa susunod na video!